Mamaya, sabayan natin ang trending na yan. Maliban sa Belen, hindi ba kukumpleto ang tahanan ng isang tahanan ng Pinoy kung walang Christmas tree? Ito kasi ang isa sa mga popular na dekorasyon tuwing Pasko. Ngunit saan nga ba ito nagsimula at ano ang sinisimbolo nito? Alamin natin yan mula kay Xiao Chua. Makasaysayang Pasko po! Ho, ho, ho! Ngayong Kapaskuhan, ating alamin, saan ba nagsimula ang Christmas tree? Noon pa man, ang oak tree ay mahalaga ng sangkap ng ritual ng pagsamba ng mga Druids sa Alemanya. Ayon nga kay Pliny the Elder ng Roma, the Druids hold nothing more sacred than the mistletoe and the tree on which it grows, provided it is an oak. They choose the oak to form grooves, and they do not perform any religious rites without its foliage. Hindi ba yung mistletoe na yan hanggang ngayon sa ilalim niyan naghahalikan ng mga kanluranin tuwing Pasko? Hindi lamang ang mga Druids, maging ang mga Romano, ay pinapalamutian pa ang mga punong evergreen bilang tanda ng muling pagsilang. Ngunit, kailangan tanggapin ang historikal na katotohanan na ang Kristyanismo ay lumaganap dahil ang mga naging tagapagturo nito ay gumamit ng mga simbolong mahalaga na sa mga tao noon. At sa Alemanya, dalawang mahalagang personalidad na Kristiyano ang ginamit ang puno upang ipalaganap ang mensahe ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Una ay si Saint Boniface. Si San Bonifacio ay inatasan ni Papa Gregorio II noong 719 AD na akayin tungo sa Kristyanismo ang mga katutubong Aleman upang iwanan nila ang kanilang hidwaraw na mga pananampalataya. Ayon sa mga tala, naging agresibo ang ebanghelisasyon ng Alemanya ni Bonifacio na minsan sa sobrang agresibo, nang minsan siyang makakita ng mga pari na nagriritual ng pagpatay at sakripisyo muli sa isang malaking oak tree sa araw ng Pasko. Kinuha niya ang kanyang palakol at sa take note, isang hataw lang natumba ang malaking puno at matapos ay itinuro ang isang maliit na punong evergreen at sinabing, walang dapat mamatay ngayon dahil kapanganakan ngayon ng Kristo. At ang maliliit na punong ito na lamang ang iuwi ninyo sa bahay ninyo. Huwag na kayo sa kakahuyan magritual sapagkat ang puno na ito ay ang puno ni Kristo, ang puno ng walang hanggang buhay. Or something to that effect. Sa isang iglap, nagsipaglipatan daw sa Kristyanismo ang mga nakasaksi. Ang pangalawa naman ay ang paring humiwalay sa simbahang Katoliko at nagsimula ng Protestantismo na si Martin Luther na noong kalagitnaan ng 1500s ay naglalakad isang gabi ng bisperas ng Pasko nang mapagkatuwa niya ang isang punong evergreen at pinalamutian niya ng mga kandila at ipinakita sa kanyang mga anak na sagisag ito ng liwanag ng daigdig, si Kristo. Kaya may talang patnubay sa ibabaw nito kadalasan at nilalagyan ng belen sa ilalim upang kumatawan sa liwanag na gumabay sa mga Asyanong mago. Take note, hindi mga hari para mahanap ang Kristo. Sa Alemanya pala nagsimula ang Christmas tree, kaya may kanta sila para dito, O Tannenbaum. Kumalat ang practice sa Europa, sa Inglaterra at umabot sa Amerika. At nung pananakop ng mga Amerikano, bunga ng komersyalismo, dinala ito ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Sa buong mundo, iisa ang mensahe ng Christmas tree. Liwanag sa kadiliman at ang init ng liwanag na ito sa gitna ng lamig ng Kapaskuhan. Ako po si Xiao Chua, Fast Telebisyon ng Bayan.